The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus was driving out a demon that was mute, and when the demon had gone out, the mute man spoke, and the crowds were amazed. Some of them said, "By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons." Others, to test him, asked him for a sign from heaven. But he knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself will be laid waste, and house will fall against house. And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that it is by Beelzebul that I drive out demons. If I then drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people drive them out? Therefore, they will be your judges. But if it is by the finger of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man fully armed guards his palace, his possessions are safe. But when one stronger than he attacks and overcomes him, he takes away the armor on which he relied and distributes the spoils. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The first reading tells us about the lamentation of the prophet Jeremiah because the Israelites turned against the Lord. The Israelites did not anymore follow the commandments of the Lord. They were unfaithful to the Lord. And so therefore, he was actually expressing his concern and his disgust about what the Israelites had done to the Lord. In the second reading, it was all about Jesus driving out demons, and he was accused of doing it according to his accusers. He was doing it because of Beelzebul. So it is an accusation that Christ is siding with Beelzebul. It is an absurd accusation, totally ridiculous, because Jesus cannot be for the devil. He is against the devil. That's why he is doing the exorcism. That's why the accusation also falls because of that irrational argument. I remember that today, irrational arguments, absurd arguments, can easily be believed by some. Kahit na nga ito ay hindi naman kapanipaniwala, nakapagtataka na pinaniniwalaan pa rin ng ilan. Kaya ako'y, kumbaga nagtatanong sa aking sarili, bakit may mga tao na pinaniniwalaan yung ganitong mga sinasabi? Wala namang rason, wala namang kumbaga ay foundation, and yet people still believe this ridiculous, often absurd, statements, accusations, or whatever. Halimbawa po ay merong nag-text sa akin kanina na meron daw mga pari na naniniwala pa rin sa ginawa ng dating Pangulong Duterte na papatay yung pong mga drug addicts, drug peddlers, kasi ito naman daw ay para sa bayan. Sabi nung nag-text sa akin, bakit may mga ganito pa ring pari na naniniwala na okay lang ang pumatay? Ang sagot ko lang sa kanya, hindi ko alam kung bakit ganun ang kanilang paniniwala, pero maaaring ang paniniwala na yan ay rooted sa kanilang pagtanggap doon sa dating Pangulo. Ang ibig sabihin, dahil sa kanilang loyalty o allegiance doon sa tao, ano man ang gawin ng tao, magiging bulag sila. Kahit na maging masama yung tao, bulag sila sa kasamaan ng tao. So it is not anymore about what the guy is doing, but it is more of the person himself. That is just my honest opinion. Yun ang sinabi ko sa kanya. Kaya kung halimbawa ang kanilang loyalty ay doon sa tao, hindi na natin mapipilit na sila ay magbago ng kanilang paniniwala doon sa tao. Perhaps,
Ang pinafactor din dito, friendship. Ang pinafactor din dito, baka sinuportahan sila dati, kaya tumatanaw sila ng utang na loob doon sa Pangulo. So they cannot anymore dissociate all these things from the person. And so therefore, ano pa man ang gawin niya, nagpapatay man niya ng tao or whatever, kasi yung tao na yon nakatulong sa kanila, kaibigan nila, kaya maaaring ando doon pa rin ang kanilang suporta. So itong ganitong mga pangyayari ay nagpapakita sa atin na, una, kinakailangang ihiwalay mo yung pagkatao ng isang nilalang sa kanyang ginagawa. Ito yung turo sa atin ng simbahan. Hate the sin, but not the sinner. Kapag ganito yung pananaw, hindi naman po ibig sabihin na hini-hate mo ang dating Pangulo. Yung nga lang, ang ando doon pong paliwanag, hate the sin, but not the sinner, nangangahulugan na meron ditong pagkakamali na dapat ituwid. At ayon din po sa pagtuturo ng simbahan, ang fraternal correction ay napakahalaga. Kaya kapag nakita natin na mali ang ginagawa ng isang tao, even though you don't hate the person, but at least do something. Do something to correct that person. Because if you do not correct the person, kahit na sabihin natin na wala kang expression of hate, pero parang tinolerate mo naman yung kanyang ginagawang mali. And that is, I think, very basic. When somebody does something wrong, we do not turn a blind eye. When somebody does some injustice against the other, we have to correct that person. We have to put a stop to that injustice. So ito sana yung, kumbaga, ay mga detalye na dapat na maintindihan ng isang tao. And yet, we are consumed by our passion to embrace the person no matter who he is. I guess, ito ay misreading ng itinuturo sa atin ng Panginoon na dapat mahalin natin ang ating kapwa kahit na sino pa man sila. Ang pagmamahal sa kapwa hindi nangangahulugan ng condonation o toleration. Condoning sin, tolerating sin. If we do that, and if we understand the command of the Lord to love the person by condoning sin and tolerating sin, it is actually a misreading, a misinterpretation of the teaching of the Lord. The Lord doesn't want people to be mired in sin. The Lord saves people from sin. That is very clear. And even if this person, for example, in the gospel, is possessed by the demon, He saves that person kasi ayaw niya na tuluyan na ito ay makuha ng demonyo. So our task, brothers and sisters, is to protect people from the onslaught of the devil. And Christ Jesus is showing us precisely what to do. He doesn't want people to just be possessed and then under the influence of the devil. Otherwise, sin proliferates. We are here to put an end to lies, to injustice, to sin, and to other crimes. Otherwise, if we don't do anything, we will just be complicit. We will just be colluding with the devil. Again, the story in the gospel is all about stopping the devil from doing his influences in the world. Mahirap pong kalabanin ng dyablo. Mahirap makipagtunggali sa kasamaan. Maaari ma-overpower tayo, pero itong banal na ebanghelyo pinakita din sa atin, hindi lang tayo magtitiwala sa sarili nating kakayahan, kundi tayo ay babaling sa Diyos at hihingi ng tulong sa Kanya. So in that exchange that I have with a friend of mine, ang sinabi ko, ipagdasal natin sila, sapagkat kung tayo lang ang pipilit na sila ay magbago, baka walang mangyari. Pero yung pagdarasal para sa kanila, nangangahulugan, hinihiling natin ang tulong ng Diyos para mapagbago ang dapat magbago. My dear friends, nothing is impossible with God. And even the devil in the gospel surrenders to God. Kaya kung ano pa man po ang nakikita natin
na dapat gawa ng paraan. Gumawa tayo ng hakbang, pero at the end of it all, huwag nating itsapwera ang Diyos, sapagkat ang Diyos ang mas makapangyarihan sa lahat, sapagkat ang Diyos ang mas may magagawa para sa atin. So we pray to the Lord today to give us the strength and the grace to be able to do something. But more importantly, we pray that the Lord indeed may do something so that evil may not anymore influence people, so that we may weed out evil in the world. Amen. Amen.